Ma'am, tama po kayo. Super blessed for the opportunity pero sa environment hindi po. Kakapanliit lalo kapag bago. So, kaya may comment na ganito. Yung caption ko kasi, do not pray lang for the item, kundi ipag-pray nyo rin yung environment kung saan kayo mapapermanent. Kasi alam niyo napakahalaga din ng environment. Yung environment na hindi kayo makakaramdam na totoo to, isa to, manliliit, yung bang parang toxic na, parang hindi ka makakilos sa gusto mo, hindi mo magawa yung tama, yung ganun ba, parang mabigat. Kasi aminin natin, may mga ganitong environment. Hindi ko nilalahat, pero meron. Meron. Ayan. So, kaya talaga napaka-importante na pagpipray. So, when we say environment, not just the place, kundi ito yung community, yung mga magulang, yung mga bata, paano yung klase ng environment nila. Of course, your co-teachers, head teacher, and principal, and yung mga utility. Kumbaga, community. Ayan. So, napakahalaga na pinagpipray nyo yun. So, pag nag-pray kayo, magiging specific kayo kay Lord. Pag pray nyo yung, hindi ko sinabing perfect kasi yung mapupuntahan nyo. There's always, challenges and obstacles. Lalo na teacher tayo, ito yung pinasok natin, paaralan yan. Meron at meron tayong mga problema na haharapin dyan na makakatulong sa atin na mas tumatag, mas may matututunan tayo para ano yung susunod na gagawin natin. So, hindi perfect talaga. Wala tayong perfect na mapupuntahan. Pero, yung ibig sabihin ko sa pagpipray mo, yung something na matutulungan ka talaga nitong mag-grow. Sabi nga, matututo kang mag-grow, mag-mature. Yung marami kang matututunan doon sa mga challenges na yon. Not in a way na parang puro na lang problema, puro na lang complain, ayan, yun na yung mahirap. Tapos puro na lang mali ang napapansin, tapos hindi ka na-appreciate yung ganun. Tapos yung parang kanya-kanya sa trabaho, yan talaga ang mahirap. That's why, alam nyo, sobrang grateful ako kung nasaan man ako ngayon. Hindi ako napapanood ng principal namin hindi ko sinasabi. And yung mga co-teachers ko rin, hindi ko rin sinasabi. Pero ako, alam nyo, sabi ko nga sa inyo, dito magiging transparent ako. Totoo yung mga isi-share ko sa inyo. Pero syempre, minsan may mga bagay na tayong i-filter, hindi na lahat sinasabi natin. Sabi ko nga, isi-share ko sa inyo yung mga positive. Syempre, dapat positive na lang tayo. Pero totoo yung sinasabi ko. So, alam nyo, ngayon nga, lagi akong hindi naman yung word na amaze, no? Sabi nga dun sa church namin, yung word na amazing, kay Lord lang natin ibibigay. Pero ako ay namamangha, no? Namamangha dun sa principal namin. Hindi siya perfect, pero natutuwa ako sa kanya. Paano siya maging leader? So ngayon nga sa school namin, may bago siyang na word na yung Cresimus in Gaudio. So correct me if I'm wrong, pero Cresimus or Creskimus pa yan. So, depende yung sinesearch nga namin, ano yung tamang pronunciation niya. So, yun, yung Cresimus in Gaudio, ibig sabihin nun, we grow in joy. Alam mo, eto yung yung whole na masasabi ko sa school na meron kami. Masaya. Kaya tinawag kaming home of the happy people. Ganito pala, kapag kung saan masaya ka, hindi siya sobrang luwag, pero masaya ka, nakakaramdam ka ng support, yung hindi lahat ng kilos mo papansinin, kundi may freedom ka rin na gawin mo ang dapat gawin, basta huwag mo kakalimutan ano yung responsibility mo as a teacher. Basta makakaramdam ka ng freedom. Tapos, may makakaramdam ka ng pahinga. And because of that, mas nakakakilos ng tama si teacher, mas nakakakilos siya ng maluwag, mas nakakakilos siya ng masaya. Ang hirap kasi, diba, kapag yung bawat kilos ng mga teacher napapansin, pero dito sa school namin, hindi. And, i-appreciate pa kapag may nagagawa kang maganda. Kung nananahimik kang teacher, wala rin, hindi ka masyadong pakikialaman. Kung sino ka, yun ka. Basta ang gagawin mo bilang isang guro, gawin mo ang trabaho mo. Magturo ka, matutong magbasa ang mga bata, matuto sila sa'yo. Hindi mo ipipilit din yung mga bata na eto yung kaya nila. So, gagawin natin yung best natin, pero hindi sobrang ipipilit. Pero, syempre, tinataasan ng standard. May goal, may objectives every year. Yun yung, basta ang masasabi ko, ang sarap kapag ang environment masaya. Ang sarap kapag ang environment, we grow in joy.
basta yun yung masasabi ko. Walang masyadong tsena, keme na issue. Yun, wala akong ganon. Ang ibig ko lang sabihin, masarap pag ganito ang environment. Ayan. Tapos, nagtutulungan. Kung ano yung trabaho ng isa, pwedeng i-share. Ayun. Yun yung isa sa pinaka-gusto ko dito, lalo na sa amin sa grade 6. Hindi ko alam yung ibang grade level, no? Pero ganun din, alam ko halos lahat. Kasi lahat ng master teacher sa amin, ang babait. Alam mo yung isa pa sa nagustuhan ko, ang humble. Ang humble. Alam mo yung ang tatagal na nila sa serbisyo, ang tatagal na nilang teachers, pero ramdam mo yung humility. Hindi ipaparamdam sa'yo dahil matanda. Dahil bata ka. Yung bang taas ganyan. Hindi. Sila pa yung magpapakumbaba, sila pa yung tutulong sa'yo. Sila pa yung iintindi sa'yo, sila pa yung tuturuan ka pa nila ano yung dapat mong gawin bilang isang baguhang teacher. Tapos eto pa, yung may time kayong bawat grade level, may time kayo nakasama niyo yung principal, may time na buong lahat kayo magkakasama para mas magkakakilala. Yung may time together, ganun. At ang kinaganda nito, totoo to, yung sa church din, kasi sabi ko this week, parang puro word, it's about grow. Kasi sabi nga dun sa church din, mahirap maging stagnant, which is yung school namin, ayaw namin maging stagnant. Lagi kaming nag-iisip ng panibago, tulad ngayon, we encourage the innovation, yung mga ganyan, intervention. Basta natutuwa ako. Hindi ko sinabing perfect ha, pero natutuwa ako. Yung bang, nakikita ko kasi yung sarili ko, ganun ako, yung every year, kumbaga, eto yung chance mo na may bago kang gawin. Parang yung New Year resolutions. Ako kasi every Monday, eto yung chance ko na gawin ko yung panibagong plano ko, panibagong gusto ko, may panibago akong objective. Yung bang everyday na i-inspire kang gumising. Ganon. Hindi yung ayoko na naman, baka mapansin na naman, negative na naman, hindi na naman masaya. Tapos makikita mo yung mga co-teachers mo, yung iba, hindi ko linalahat kasi sabi ko nga sa'yo, walang perfect, pero yung principal na makikita mo, naka-smile, ayan. Tapos yung mga co-teachers ko, thank you Lord. Nag-grow din ako. Naiyak na ako. Hindi. Kaya napakahalaga na pag-pray ninyo kung saan kayo mapupunta. And kung saan man kayo dalhin ni Lord, ang isipin ninyo, may reason. Itong kinikwento ko sa inyo, hindi ko sinabing wala akong pinagdaanan yung puro na lang positive, hindi. Meron akong pinagdaanan, meron ako na experience, ayan. Yung minsan ako yung mag-iisip, yung gano'n. Pero dadalhin tayo ni Lord doon sa environment na yun kasi may dahilan. Pero lagi niyong pagpipray na Lord, protektahan niyo ako, gabayan niyo ako, yung mga tao, maging mabait sa akin, magiging mabait din po ako sa kanila, maging blessing po ako sa school na ito, gamitin niyo po ako sa school na ito. Lord, baka naman, permanent item. Ganun. Kasi aminin natin, isa sa mga dahilan kung bakit marami na rin umaalis kasi natotoxican na sila. Hindi na sila nagiging masaya. Kasi napansin ko, isa sa mga reason kung bakit mahirap umalis sa isang school kasi dahil sa mga taong nakakasama mo. Pero kung hindi ka na masaya sa mga taong nakakasama mo, madali lang mag-let go. Pero yun, syempre, depende. Baka kailangan talaga natin ng financial, kailangan talaga natin mag-abroad para sa ating pangarap. So, depende. And comment kayo kung gusto nyo ng mga tips bilang isang baguhang teacher. Ano yung mga dapat gawin? Comment nyo dyan. Diyan tayo magkwentuhan.